Villanueva for violating Section 11. Hayaan na nga natin yan. Next tayo. Umiinit ang ulo ko eh. Oh. Next tayo. Painitin ko lalo ulo ninyo. Ito naman. Tingnan natin yung binubuong pelikula ni Castro. Castro, mag-ayos-ayos ka naman, pambihira. Ang laki-laki ng sahod mo. Para kang pinabili ng suka. Nabili mo na ba yung suka? Na makapag-ayos-ayos ka, Castro. Ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So, kagabi po, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., 11 o'clock or 11 p.m. Anong pinagkaiba nun? nasaksi po tayo doon sa isang insidente na Ano? pagpaputok ng baril ng pulis. Nagpaputok ka ba So, rin? binabagtas po namin, ewan ko pa lang po kung main road ito ng BGC. Meron pong pulis sa harap namin, police car. Meron pulis. Ito kotse nila, may police car sa harap. At merong dumaan na naka-motorbike May dumaan na naka-motorbike. Saan? sa harap namin hanggang sa... Sa harap nila. So, may pulis. Andyan yung harap nila. So, dumaan sa gitna. Kaya sabi niya, nasa harap yung pulis. May dumaan na motorbike. Sa harap nila. Ano ba talaga nasa harap nyo? Yung pulis o yung motorbike? Sige. Lumabas po yung police, Mr. Chair. Hmm. Doon sa mobile car po. Lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike. Ayun, Superman pala, Superman. Okay? May dumaan na motorbike, sa harap nila yung pulis. Tapos lumabas yung dalawang pulis. Hinabol yung nakamotor. Alintek. Superman. Superman to mga pulis. Hindi. Ihahabol sa film fest to. Etong pinagagawa ni Castro. Abangan ninyo, ha? Sa Pasko yan, film fest. Pambira. Hoy, kayo mga pulis, anong tingin niyo sa sarili niyo? Superman, hahabulin niyo nakamotor. Ba't hindi mo ginamit yung kotse mo? Pambira. Pambira to mga pulis na to. Paano nyo mahahabol yung motor? Bumaba kayo ng kotse. Nagkaloko-loko na yung bansa natin, pambira. At yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat. So yung motorbike, dumaan sa harap nila at pumunta sa likod. Ang ganda ng sequence, may pulis. Ito si kotse nila, dumaan sa harap nila. Po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang pulis, yung naka-motorbike. So, hindi namin alam kung anong insidente ito. Kasalanan ng pulis. Hindi kasalanan nung naka-motorbike. Hindi pa niya alam kung anong nangyari. Pulis na. Ma'am, NPA ka ba? Hindi ako nagbibintam. Komunista ka ba? Nagtatanong lang naman. Kasi galit. Hindi mo pa nga alam yung istorya eh. Pulis na agad yung may kasalanan. Malay mo ba? Sabi mo nga, hindi mo alam. Paano kung unang pinaputukan yung pulis? Malay natin. Nasa pala yung kriminal na yan? Nasa wanted list. Bakit kasalanan agad nung pulis? May galit ka bang tinatago sa pulis? Castro, matanong ko lang. Ano ba itong mga naka-motorbike na ito? Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinhila na lang po ako ng aking mga kasamahan. Natakot siya at tinili siya ng mga kasamahan. Ano ba yung kasamahan mo? Kamag-anak mo? Anak mo? Asawa mo? Bodyguard mo? O driver mo? Hindi, nagtatanong lang ha? Kasi dapat pinaliwanag mo na yung kasama mo. Kasi kung bodyguard mo yan, dapat yung nag-react na yung bodyguard mo. And supposedly, kung may bodyguard ka, dapat yan ay police. Dapat ni-report nyo. Di ba? Tama or tama-tama? Ba't di mo sabihin sino yung kasama mo? At pinadapa. At pinayuko, pinadapa. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So, hindi... Galit talaga siya.
Bakit may ganitong insidente na may traffic at nagpapaputok ng baril? Ang pulis. So talagang pulis eh. Ibig sabihin, hindi niya biniblame yung nasa motorbike. Kung addict man yon, rapist man yon, wanted man yon, killer man yon, NPA man yon, komunista man yon, whatever, ever and ever and ever. Basta kasalanan mo, pulis, kasalanan nyo. Ganon. Tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at maraming Tingin niya hindi tama. Pulis agad may kasalanan. marami pong sasakyan. So, naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong 6 years ago sa Talaingod, na kung saan, nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod, ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang riding in tandem. Pinaputukan yung sasakyan niya ng dalawang riding in tandem. Tanong, kung totoo yung istorya mo, bakit buhay ka? Bobo yung bumaril? Naka-bulletproof ka na sasakyan? O imbento yung kwento mo? Yun lang naman yun eh. Kasi pinaputukan ka eh. Buhay ka pa. So, bobo yung bumaril. Or, naka-bulletproof ka, kaya hindi ka tinamaan. Or, mahilig ka mag-imbento ng kwento. Pakilagay nyo doon sa mga manonood, ano sa tingin mo? Doon sa tatlong yun. Yun lang yun eh. Wala naman iba eh. Kaya po, sana po ay magkaroon tayo ng report, lalong-lalo na po dito sa station ng police na sumasakop po Nagkaroon tayo ng report. Alam mo, kung BGC yan, yung mga maliliit at hindi nga kilalang city, may mga CCTV. Ma'am, kung ni-report mo yan, at bilang congressman ka, gusto mo ngang idiin si PRRD, pinai-impeach mo nga ang vice president. Ibig sabihin, you have power in your hands. Ba't hindi mo isabina yung mga CCTV? Na magkaalaman tayo kung totoo yung sinasabi mo o kwentong barbero. Ang gagawin mo kasi magpapatawag ka na naman ng magpapatawag tapos sikat ka na naman eh. Maghihiring ka na naman tas kasalanan na naman ng pulis. Can you please give us forensic evidence? Yung hindi pwedeng magsinungaling. Hindi yung sabi nito tas gigisahin mo yung pulis. Kawawa na naman yung pulis. Bakit hindi nyo ni-report? Pakuha mo yung wag na nating paikot-ikutin. Pakuha mo yung CCTV. Don't tell me BGC walang CCTV. O ba't di mo magawa? Hindi, nagtatanong. Totoo ba yung kwento mo o pelikula? Gusto naming makita yung CCTV. Wag na tayo maglokohan dito, ma'am. BGC, kung ito po ba ay legitimate na operation. Pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng Police mga talaga, civilian. hindi nila. Alam ba Police nila na talaga. nandoon po ako? Sa gitna po nagpaputok. Hinabol sa likod. Kaya po, Mr. Chair, tinitake ko po ito kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal Kung hindi magkakaroon ng police report, ba't hindi ikaw nag-report? Ma'am, ano ka ba? Congresswoman ka. Congresswoman ka, pina-impeach mo ang vice president. Tapos magsasabi ka na kung hindi pagkakaroon ng report, hindi sana ikaw nagpa-blatter, ikaw nag-report. Ikaw lang ang nagre-reklamo eh. May putukan wala sa balita. Hello? May putukan walang nagreklamo, ikaw lang. Ba't di ka gumawa ng police report? Di ka nagpunta dun sa police. Nasasabi ko, ba't hindi mo palabas? Isabina mo yung... Pwede mo namang utusan yung BGC. Labas nyo yung CCTV niyan.
Tingnan mo, maglalabas yan. Threat sa aking seguridad. Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, 'di ba? Minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente. Yun ang tumbok noon. Kasalanan niya na naman ni Duterte. Oh, 'di ba? Kitang-kita eh. All this drama, all these stories, kasalanan ni Duterte. Ingatan niyo to, ma'am, ha? Mga sir, mga kamag-anak nito. Baka mamaya madulas yan. Isisi nyo kay Sara. Baka mabangungot yan. Inatake sa puso. Kasalanan ni PRRD. Ito, lahat kasalanan ni Duterte. Di ba? Yung police, may sa BGC. Pambihir. Duterte at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President Sara Duterte ay Yun ang tumbok. Galit talaga siya. Di ba, tanong ko lang, nagtatanong lang, hindi kayo pinagbibintangan, NPA ka ba? Kasi galit na galit ka sa pulis. Komunista ka ba? Nagtatanong lang, hindi ko kayo pinagbibintangan. Galit kayo sa pulis. Tapos, alam natin, ang Duterte galit sa komunista, tapos galit na galit kayo sa kanila. Nananahimik dun eh. Mamaya nalason to, kasalanan ni Duterte. Mamaya nabangga sa sakyan nito, kasalanan ni Sara. Bakit bantayan nyo tong alin na to? Ako ay sinisingle out. Kaya po, Mr. Chair, gusto ko po sana na magkaroon na ng Hindi ka sinisingle out. Ma'am, ikaw ang nagsisingle out sa sarili mo. Ang tingin mo sa sa sarili mo, ikaw ang tagapagligtas ng Pilipinas. Kaya binibigbintangan mo ang mga Duterte. full incident report or police report sa nangyari kahapon. Police report sa nangyari kahapon. Yan ang sinasabi ko, hindi sana nagpa-blatter ka, nagpa-report ka. Doon sa BGC. At maituring po ito na makonsider itong serious. Dahil siguro tayo po, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho. Dahil alam niyo naman... Anong serious? Ano ba to? Magjowa kayo ni PRRD? Ano ba serious sinasabi mo? Ma'am, hindi kasi seryosohin ni PRRD. Mapapolitika, mapajowa. Magaganda ang jowa, ano? Hindi kasi seryosohin. Ako yung very vocal doon sa pagsasalita sa mga committee, sa Quadcom, sa Good Government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander, i-report itong insidente. Patawagan. Yan ang punot dulo niyan. So bida na naman siya, meron na naman siya ipapatawag. Ma'am, hindi mo na kailangan niyang patawag na yan. Palabas mo yung CCTV tapos istorya niyan. Tapos na yan, ma'am. Nagtataka ako eh. Wala bang report ang media patungkol dyan? Ikaw lang. Magbibida-bida ka na naman dyan. Naghihiring na naman kayo. Ipapatawag na naman eh. Sigawan na. Patatabihin mo si Paduano dyan. Sigawan ng sigawan. Na ito, at yung dalawang pulis, yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan. Lalong-lalo na sa gitna ng mga civilian, Mr. Chair. Ano kaya masasabi ng mga pulis dito? Eto, pakinggan natin. Pakinggan mo yung mabuti ha. Anong masasabi ng mga pulis doon sa sinasabi ni Castro? Basa! Hindi, kinig! Walang natatanggap na ulat ang Philippine National Police kaugnay sa umano'y pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa harap ng sasakyan ni... Yun! Lalaglag si Castro! Nilaglag ka ng pulis, Castro. Representative Franz Castro sa Taguig. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, dapat anya ay inireport ito ng mambabata sa PNP upang agad na naaksyonan. See, I told you. Dapat ni-report mo yan. Taka ka ba? Tanong po yun, di kita pinagbibintangan ha.
Sabi nga ni PRRD, ang tanga is parang sa Bisaya ay buang or stupid. Di ka naman siguro tanga, ma'am. Babatas ka nga eh. Pati mo nire-report. Walang alam ang pulis patungkol dyan. Sino lang nakakaalam? Ikaw lang. Ba't hindi mo patawag yung mga kasamahan mo para mag-testify in your behalf? Hindi nangyari yun. Kasi ang problema natin dito, Castro, ma'am, congresswoman, ikaw lang nakakaalam. Pati pulis hindi alam. Media walang balita. Ewan ko meron ba? Kasi wala akong nakikita eh. Nag-research ako kanina, wala akong nakita eh. Ikaw lang, yan ang problema natin, ma'am. Ikaw lang nakakaalam. Ilabas mo yung video, yung CCTV. Tapos nagtataka, hindi mo ni-report. Kinondena ni ACT Teachers President Antonio Tino ang umunoy pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa harap ng sasakyan ni Castro habang papauwi mula sa isang event sa Taguig noong Miyerkules. Verified po sa Taguig City Police Station as well as the Southern Police District. Wala po silang na-receive na ganong report po. Hindi ako nagsabi niyan ha. Yeah, kayo magkakakampi niyan eh. Nilaglag ka ng pulis. Wala sila natatanggap na report. Ma'am, tanong ko Castro. Ma'am, Castro, sinong paniniwalaan natin sa inyo? Ikaw o yung pulis? But if in case it is true, we encourage Representative Franz Castro to at least make an official report po sa nearest police station para... Yun na nga ma'am eh. Ma'am Pahardo eh. Hindi nga nag-report. Kasi baka pelikula gagawin na ito eh. Pinagre-report ka. Castro, anong gagawin mo? Lalabas ka na naman sa TV? Diyan sa Quadcom? Magbibida-bida ka? Gusto mo ang patawag mo? Lahat ng galaw mo gusto mo naka-TV. Iloloko mo lang kami, Castro eh. We could take action on that po. Ito, next. Ito, panuorin nyo ha. Isa na namang kinontempt. Pambira tong Quadcom. Martin, yung tao mo wala nang alam gawin kung hindi magpakulong. Contempt dito, contempt doon. Pakinggan ninyo. Ito, pinakontempt nila, pinakokontempt at pinapatawag. Okay? Si Grijaldo yung nagsabi na eto si Abante at saka si Dan Fernandez ay di umano sinabihan siya na makipagtulungan sa kanila na aminin na meron silang quota system. Yan nga yung sinasabi ni PRRD na ididemanda niya. Bakit? Hindi mo dapat kinakausap yung resource person na kung anong dapat niyang sabihin dyan sa mga hearing na pinaggagawa ninyo. Umamin si Grijaldo. Minamanipulate siya ni Abante at saka ni Dan Fernandez di umano. Diba? Matapang nga itong Grijaldo nanindigan. Sinabi niya, may pinagagawa sa kanya itong mga ito. May pinaamin. Ibig sabihin, tanim ebidensya ang gustong gawin nitong si Abante at Dan Fernandez di umano. Handang tulungan ng Philippine National Police ang House Quad Committee upang padaluhin sa susunod na pagdinig si Colonel Hector Grijaldo. Si Colonel Grijaldo ang pulis na nagsabi na hinihikayat siya ng ilang congressman na patotohanan ang reward system sa war on drugs. Ayan, reward system at quota system. May quota sila, tapos may reward pa sila. Ng Duterte administration. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, si Grijaldo ay nananatili sa restrictive custody ng PNP.
On the part of the PNP, we will provide assistance sa Quad Committee to make sure na a-attend po sa susunod po itong si Colonel Grijaldo who remains under restrictive custody po. And the contempt power is again within the authority po ng ating legislature. So we respect their decision to cite Colonel. Ito, parang lumalabas, kinampihan nila si Grijaldo kasi matagal na pinag-a-attend. Nasa kanila naman pa, restrictive custody. O, ba't hindi nyo pa dati pina-attend? But anyway, kinakampihan man nila si Grijaldo or hindi, of course, kabaro nila yan. Pero ako sa tingin ko, tama namang talagang kampihan si Grijaldo eh. Kinausap na nga siya nung mga Kinausap na nga siya nung mga congressman na yan, sila Abante at saka Den Fernandez. Sa tingin mo, magkakaroon pa ba ng patas na paglilitis dyan sa Quadcom? Paglilitis ang ginagawa nila dyan, hindi in aid of legislation eh. Hindi naman para makagawa ng batas. Kung hindi para husgahan si Grijaldo. Ilalaglag ba ng Quadcom si Dan Fernandez at saka si Abante? Totoo lang. Huwag na tayong magbulahan dito. Kakampi nyo yan eh. Natural. Kung ako man si Grijaldo, hindi rin ako papakita dyan kung meron akong capacity na hindi magpakita. Bakit? Inusgahan ka na eh. Anong klaseng investigasyon yan? Anong klaseng in aid of legislation yan? Pasasamain ka lang sa taong bayan. At saka magdidemanda na nga si PRRD, hindi ko nga alam kung nademanda na. In short, bakit pa kailangan pag-usapan? Hahalukayin naman ito sa korte. Dahil illegal itong ginawa ni Dan Fernandez at ni Abante. Illegal po yun eh. Yun ang sabi ni PRRD. Yun din ang konwento ni Grijaldo. Tinuturuan siya kung anong sasagutin niya. The fact is, nakipagkita. Inamin naman nila Dan Fernandez tsaka ni Abante, nakipagkita sila. Ba't ka nakipagkita? Ako nauunawaan ko si Grijaldo eh. Pangalawa, pambihira. Tingnan nyo kung magsisisigaw sila Paduano. Pulis ka eh. Hindi ka naman convicted. Resource person ka. Itong mga congressman na ito, Itong mga congressman na ito, hindi naman nire-respeto due process eh. Dapat ka bang sigaw-sigawan? Dadaan sa contempt? Papakulong ka? Dumaan ba yan sa korte? Pag hindi nagustuhan ni Paduano yung sagot mo, hindi tama sa gusto niyang marinig, papakulong ka. Asan ang due process? Asan ang hustisya doon? Masisisi ba natin si Grijaldo? Buti nga matapang si Grijaldo eh. Ma'am, mga sir, wag po nating pinagbabawalan, tinatakot ang mga tao na hindi sasang-ayon sa lahat ng gusto nyong marinig at hindi sasang-ayon sa lahat ng gusto nyong sabihin. Hindi kayo, mama, yung mga congressman. Wala pong ganunan. Sir, hindi naman tayo mga congressman, hindi naman tayo mga komunista eh. We live in a democratic country. Huwag niyo pong alisin yung due process. Kasi yung due process ay nasa konstitusyon yan. Pag inalis mo due process, military or police, government na tayo. Ang pinakamasama niya, komunista tayo, hindi na tayo demokrasya. Huwag niyong alisin yung due process, mga sir. Pambihira kayo, oh. Inaapi niyo mga Pilipino, parang kayong hari, lalo na to si Paduano. Ay nako, pero huwag niyo po kakalimutan i-like niyo po tong video na ito. At doon sa mga hindi pa subscriber, sana maka-subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. At wag din po niyo sana masubaybayan niyo lahat ng mga videos na ginagawa ko dahil hindi natin palalagpasin itong mga abusado dito sa ating gobyerno. Okay? Subscribe, Coach Oli News PH. At binabati ko po yung mga Duterte babies, sinasabi nila Duterte baby sila dyan, nakikinig daw sila dyan sa Slimmers Alabang. Oh, yan, sila Bona. Oh, marami pa dyan, may lumapit sa akin na sabi nyo, vlogger ka ba? Oh, sabi ko, si Mark. Sabi niya, ayan,
Binabati ko kayo dyan, ha? Oh, mga Duterte babies dyan sa Slimmers, Alabang. Shout out sa inyo dyan. Okay? Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone. The next performance will start momentarily.